Ang dalagitang ito ay hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Sa una niyang date, gusto niyang hawakan ang kamay ng kanyang kasama, ngunit hindi inaasahang nahuli siya. Kaya't inunahan siya ng lalaki na hawakan ang kanyang kamay. Nang makita niyang walang tao sa paligid, hinila niya ito sa pader. Dahil sa inosenteng reaksyon niya, handa na siyang turuan ng lalaki ng unang aralin, ngunit sa pinakamahalagang sandali, inawakan ng dalaga ang baba ng lalaki. Ang kanyang tingin ay napakatalim. Lumalabas na siya ay isang mahusay na sundalong babae mula sa North Korea. Kakatapos lang niya sa isang free-for-all na labanan, kaya't hindi siya natatakot na harapin ang isang malakas na lalaki. Agad niyang kinabig ang liig ng lalaki at naglaban silang dalawa hanggang sa ilalim ng entablado. Natanto ng lalaki na siya ay mahina. Sa kabila ng lahat, kinuha niya ang upuan at balak siyang atakihin. Nang makita ito, sinuntok siya ng dalaga. Pagkatapos, binigyan niya ito ng isang roundhouse kick na nagpatumba sa kanya sa lupa. Pagkatapos, umalis siya ng may paghama. Ang pangalan niya ay Kim Hang-a. Sa kabila ng kanyang matapang na panlabas, gusto pa rin niyang maging isang prinsesa. Hindi pa siya nagkaroon ng kasintahan. Matapos magbihis, sumayo siya at nagpunta sa isang date. Bago ang date, ibinahagi ng kanyang dalawang matalik na kaibigan na may anak na ang kanilang karanasan. Pinayuhan nila siyang maging malumanay at mahinahon at sinabihan siya na dapat niyang kunin ang pagkakataong ito. Sa edad na ito, dapat kang maging proactive. May mga taong nakarating sa huling hakbang sa ikatlong pagkikita pa lang. Nang marinig ito, sinabi ni Hang-a na tiyak na magagawa niya ito. Ngunit nang mag-date sila, sinubukan ng lalaki na halikan siya sa pader. Ngunit bilang isang Special Forces soldier, kumilos si Kim Hang-a ayon sa kanyang instinct at nasira ang romantikong sandali. Hindi alam ng lalaki ang gagawin, kaya't sinabi nitong makikipag-ugnayan siya sa susunod na pagkakataon. Sino ang makakatagal sa ganoong ugali? Hindi alam kung kailan magkakaroon ng kasintahan si Kim Hang-a. Kinaumagahan, naghihintay pa rin si Kim Hang-a ng mensahe mula sa lalaki. Nawalan siya ng kumpiyansa. Sinabi ng kanyang commander na dapat siyang sumali sa isang internasyonal na kompetisyon. Dagdag pa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na magsasama-sama ang militar ng South at North Korea. Mariing tumanggi si Kim Hang-a dahil siya ang magiging unang babae na lalahok sa labanang ito at ikakalat ito ng media. Siya ang pinaka-nakakatakot na babae sa buong bansa. Isang babae na kayang talunin ang mahigit 20 lalaki, kaya paano siya makakahanap ng mapapangasawa? Naiintindihan ng commander ang iniisip niya, kaya sinabi niya na kapag sumali siya, siya na ang bahala sa paghahanap ng mapapangasawa para sa kanya. Dahil sa nakakaakit na alok na iyon, pumayag si Kim Hang-a. 3 tao ang napili para pumunta sa South Korea at personal silang sinalubong ng hari. Pagkatapos, lihim na inalam ni Kim Hang-a mula sa kanyang ama ang sitwasyong militar doon. Hindi niya inaasahang maririnig ito ng hari. Bukas makikilala sila. Pakitulungan akong turuan siya ng maigi. Isa siyang napakakulit na bata. Ang taong kinukulit ang hari ay ang kanyang nakababatang kapatid, isang lalaki na gustong-gusto ang military at mga sexy na babae. Ang lalaking ito na may dugong bughaw ay araw-araw naghihintay sa araw ng kanyang pagpasok sa militar. Sa wakas, dumating na rin ang araw na ito. Binigyan siya ng commander ng badge ng sundalo. Hindi maalis ang ngiti sa mukha ni Lee Jae-ha. Inakala niyang kapag nakapirma na siya ay maayos na siyang makakapasok sa militar. Ngunit hindi niya alam na ito pala ay isang patibong ng kanyang kapatid. Habang nasa daan, masaya pa rin siyang nagkukwento sa kanyang kapatid tungkol sa kanyang gusto na napakaseksi. Nang makita ng hari na nangangarap pa rin ang kanyang kapatid sa magandang buhay na naghihintay sa kanya, nalungkot siya. Nang magising si Lee Jae-ha, nagtataka si Lee Jae-ha kung bakit siya nasa isang kakaibang lugar. Sinabi ng chief secretary sa tabi niya na tingnan ang balita. Ang kapatid ng hari, si Lee Jae-ha, ay nagpasya na lumahok sa military training ng South at North Korea. Narinig ito ni Lee Jae-ha at hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan na ilang oras pa lang ang nakalipas ay nag-enlist na siya. Bakit siya pumasok sa militar ngayon? Kaya't ipinakita ng kanyang kapatid ang kontratang pinirmahan niya kanina. Lalo siyang nagalit nang makita niya ito. Doon niya lang naintindihan na natrap siya ng kanyang kapatid. Sinabi ng hari na kung miyembro siya ng pamilya ng hari, ang kanyang pagkain at pananamit ay galing sa buwis ng mga tao, kaya dapat niyang ibalik ang lahat ng kanyang natanggap. Nangako siya na kung hindi siya sasang-ayon, siya ay tatanggalin sa palasyo at hindi na makakatanggap ng allowance. Nang makita niya kung gaano kaseryoso ang kanyang kapatid, pumayag si Lee Jae-ha. Ngunit pagdating niya sa training facility, inilagay siya sa isang training room kasama ang mga sundalong taga North Korea. Nang makita niya kung gaano kalalaki at kalalakas ang mga ito, natakot si Lee Jae-ha at tumakas. Nagtungo siya sa commander at humingi ng sariling kwarto. Sinabi ng commander na ayon sa patakaran, bawat training room ay dapat may isang tao mula sa North at isang tao mula sa South. Hindi ito maaaring baguhin. Ngunit mayroong isang babaeng sundalo sa North. Nabuhayan si Lee Jae-ha, ngunit hindi niya alam na si Kim Hang-a ay hindi isang ordinaryong babae. Sa unang pagpupulong ng 2 panig, naabutan ni Lee Jae-ha ang pagpupulong ng Lei. Naiirita si Kim Hang-a sa kawalang galang ng prinsipe. May peklat ka sa puwet, tama? Paano mo nalaman? Pagkatapos ay sinabihan niya si Lee Jae-ha na umupo. Sa pagpapakilala ng 2 panig, sinabi ng isang sundalo ng North Korea na siya ay mula sa reconnaissance team. Narinig ito ni Lee Jae-ha at sinubukang mang-asar. Sabi niya, ang aming hukbo ay nakapatay ng higit sa 20 secret agents ng kalaban. Ang aroganting pag-ugali ni Lee Jae-ha ay agad na nagpagalit kay Kim Hang-a. Kasama Lee Jae-ha, hindi kita kasama. Ang tensyon ay biglang bumigat. Para maibsan ang tensyon, nagtanong si Kim Hang-a kung nasaan ang banyo at nagkunwari na takot siya para samahan siya ni Lee Jae-ha. Nakakahiya siyang nagsabi na baka may kamera sa loob kaya't gusto niyang pasamahan siya upang tingnan ito. Ngunit hindi alam ni Lee Jae-ha
na nahulog na siya sa patibong ni Kim Hang-a. Mabilis niyang nilock ang pinto. Bago pa siya makakilos, sinipa siya ni Kim Hang-a at pinabagsak sa sahig. Kinuha niya ang mop sa likod at inatake siya. Pagkatapos ay pinilit siyang sumandal sa dingding. Pagkatapos ay itinulak niya siya sa sahig upang hindi na siya makagalaw. Sa sandaling iyon, nagsimula si Kim Hang-a na ipakilala ang kanyang sarili sa kanya. Ako si Kim Hang-a, isang instructor sa North Korean Army na may specialization sa assassination na tinatawag ninyong Special Forces Soldier. Akala mo ba gusto kitang maging kasama? Sa loob ng maraming taon, pinag-aaralan ko ang inyong edukasyon at pag-aaral. Hulaan mo kung ano ang nilalaman nito. Pinabagsak si Lee Jae-ha sa sahig habang natatakot. Umupo si Kim Hang-a at sinakal siya. Ang pinag-isang kaaway ng mga mamamayan, Lee Jae-ha. Kapag nakita, agad na barilin. Sa takot, umiyak si Lee Jae-ha. Anong gagawin ko? Kailangan ko bang sundin ang utos? Magiging mabait ako. Narinig ito ni Kim Hang-a at mumiti siya bago tumayo. Sinabi niyang nagbibiro lang siya. Pagkatapos ay tinulungan niya siyang tumayo at tinapik ang kanyang dibdib para aliwin ang prinsipe. Ngunit si Lee Jae-ha ay nalunod pa rin sa takot. Pagkatapos, ipinakita niya ito sa isang video sa kanyang kapatid at sinabi na sinubukan siyang patayin ni Kim Hang-a sa banyo. Narinig ito ng hari at pinatay ang video. Iniisip na nagloloko lang ang kanyang kapatid at inutusan ang chief secretary na sa susunod ay huwag nang sagutin ang mga tawag niya. Walang nagawa si Lee Jae-ha kundi bumalik sa kanyang silid. Ang daming mamahaling skincare products na ginagamit ng isang lalaki kaya't naakit si Kim Hang-a. Mabilis siyang lumapit at humingi ng kaunti. Naalala ni Lee Jae-ha ang pananakit kanina kaya't mabilis siyang pumili ng isang produkto at halos ibinuhos ito sa kamay ni Kim Hang-a. Nang ipahid niya ito sa kanyang mukha, doon niya napansin na may mali. Nagkunwari si Lee Jae-ha na nagulat at sinabing, shaving cream ito. Bakit ko ba kinuha? Kinabukasan, habang nagpupulong ang North at South, biglang may sumalakay na kalaban. Galit na galit siyang nagpaputok ng baril. Nagmadali ang lahat na tumakas. Nang makita na dumarami ang kalaban, ang instructor ay tumakbo upang tumakas ngunit binaril siya kaagad. Sinamantala ng lahat ang pagkakataon upang lumaban, ngunit si Lee Jae-ha ay tumakbo upang tumakas ngunit hindi niya mabuksan ang pinto. Pagkatapos ng ilang sandali, nakuha ng North Korean side ang baril ng kalaban. Nagpaputok siya sa kalaban, ngunit natuklasan niyang hindi ito nasugatan. Biglang tumayo ang instructor na ikinagulat ni Lee Jae-ha. Kinuha ng instructor ang isang bag ng dugo sa kanyang katawan at itinapon ito sa lupa. Sinabi niyang ito ay isang simulation lamang at pagkatapos ay inutusan ang lahat na gawing muli ang nangyari. Habang seryosong nag-uusap ang lahat, tumayo si Prinsipe Lee Jae-ha. Lahat ay nagulat nang makita ito. Seryosong sinabi ni Lee Jae-ha sa lahat na ikanina, naisip niyo lang kung paano haharapin ang kalaban, ngunit nakalimutan ninyong protektahan ang kaligtasan ko. Ngayon, lumipat sila sa training base ng North Korea. Hindi sinasadyang narinig ni Lee Jae-ha ang mga sundalo ng North Korea na nagpaplano na patayin siya. Siya ay labis na natakot. Sinadya nilang iparinig sa kanya na gagamit sila ng lason upang patayin siya. Habang siya ay nagpapanik, nakita ni Kim Hang-a na ito na ang tamang oras kaya't binuksan niya ang pinto at inilabas ang isang karayom na handa na upang magpakitang gilas na lalo pang nagpatakot kay Lee Jae-ha. Dali-dali siyang pumunta sa kapitan at humingi ng mas matinding pagsasanay upang maprotektahan ang kanyang sarili. Ngayon, nag-ayos si Kim Hang-a para sa isang date. Bago umalis, hindi niya nakalimutan na paalalahanan si Lee Jae-ha na paigtingin pa ang kanyang pagsasanay. Ang taong nais niyang makita ay ang kanyang kababata. Sa tuwing broken-hearted ang lalaki, lagi siyang lumalapit kay Kim Hang-a para mag-share ng kanyang nararamdaman. Gusto rin siya ng lalaki, ngunit sinabi ni Kim Hang-a na mahaba ang pila ng mga taong nagkakagusto sa kanya at kailangan niyang pumili ng maigi. Naalala ni Kim Hang-a ang mga nakaraang kaganapan kaya't napangiti siya. Nang dumating siya, natagpuan niyang madilim ang silid. Biglang bumukas ang ilaw. Isang grupo ng mga tao ang masayang nagdiriwang. Si Kim Hang-a, na hindi pa nakaranas ng pakikipag-date, ay labis na nasiyahan. Naglakas loob din ang kanyang kababata na kunin ang bulaklak sa likod at lumuhod. Pwede ba tayong maging pamilya? Sigawan ng sigawan ang lahat. Nahihiya si Kim Hang-a na kukunin na sana ang bulaklak, ngunit bigla siyang tumayo. Lumabas na ito ay isang practice lang. Hindi siya ang gusto niyang pakasalan. Natulala si Kim Hang-a. Hindi niya inaasahan na ilalabas pa ng lalaki ang kandila at gusto niyang maging cheerleader niya. Umiyak si Kim Hang-a at bumalik sa training room. Dahil sa hindi siya makapag-concentrate, nadulas siya at nahulog. Mabilis na tinulungan siya ni Lee Jae-ha upang tignan ang kanyang sugat. Ngunit bigla siyang umiyak pagkatapos ay sinabi niya ang nangyari sa kanya. Sa edad niyang ito, hindi pa siya nagkaroon ng relasyon. Gusto lang niya ng isang ordinaryong lalaki, ngunit napakahirap pala nito. Lahat ng lalaki na nakikita siya ay gusto siyang maging kapatid. Kung gayon, ano ba ang mali? Tanong ni Jae-ha matapos marinig ang sagot. Pagkatapos ay tinanong niya si Kim Hang-a kung gusto niyang malaman ang sagot. Kinawayan niya si Hang-a na umupo. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya dahil wala silang mata. Sa paningin ko, si Kim Hang-a ay isang kaakit-akit at kaibig-ibig na babae. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kamay ni Hang-a. Si Hang-a ay labis na naguluhan. Salamat sa iyo, naibalik ko ang aking kumpiyansa, biglang sinabi niya upang palitan ang paksa. Sa gabing iyon, nakita niya si Jae-ha na naliligo. Nang marinig niya ang tunog ng pagbubukas ng pinto, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng kumot. Lihim niyang binuksan ang kumot, ngunit hindi niya inaasahan na makakita ng isang bagay na
nakakabigla. Dali-dali siyang umupo. Nalaman niyang pinupunasan lang niya ang kanyang mga paa. Kinaumagahan, ipinangalandakan ni Jae-ha sa lahat ang panlasa niya sa mga lalaki. Nang malaman ito ni Kim Hang-a, dali-dali siyang tumakbo upang hanapin si Lee Jae-ha. Ngunit bumiti lang ito at pinagtatawanan siya. Isang matangkad, gwapo at mature na lalaki, paano siya magkakagusto sa iyo? Ginagawa ko ito para matulungan kang makahanap agad ng mapapangasawa. Hindi na nakapagpigil si Kim Hang-a. Nagmamadali siyang hinanap ang kanyang laso na karayom, ngunit hindi niya inaasahang nasa kamay ito ni Lee Jae-ha. Kanina lang, sumabog ang paa ng isang miyembro. Agad na napagtanto ni Kapitan Yoon Shik-yung ang panganib. Sa sandaling ito, nagkakarera si Lee Jae-ha at si Kim Hang-a, ngunit hindi na makayanan ni Lee Jae-ha. Nang handa na siyang pindutin ang stop button, mabilis na dumating si Yoon Shik-yung at pinigilan siya. Sinabi niya na kapag huminto sila, sasabog ito. Takot na takot si Jae-ha nang marinig ito at hindi siya makatayo. Buti na lang at tumakbo si Sik-yung para itulak siya. Sa sandaling ito, takot na takot silang dalawa. Di nagtagal, dumating din ang bomb squad. Nalaman nilang napakakomplikado ng bomba sa loob at kailangan itong palamigin muna para mapigilan ito. Aabutin ito ng mahabang panahon. Ang mga miyembro ng Hilagang Korea ay walang tigil na sumusuporta kay Hang-a. Ngunit hindi na talaga niya kayang tumakbo. Sa oras ng kahirapan, makikita mo ang tunay na pag-ibig. Nagsuportahan silang dalawa. Nagpatuloy silang magtiyaga hanggang gabi. Sa wakas, napalamig din ang bomba at naputol ang fuse. Agad na bumagsak si Hang-a mula sa treadmill. Dinala silang dalawa sa ospital. Ngunit pagkatapos nilang magising, agad niyang inakala na ang kabilang panig ay naglagay ng bomba. Gumawa pa siya ng gulo sa lugar ng pinuno. Sa lalong madaling panahon, umabot sa kaalaman ng hari ang tungkol dito. Ang utak sa likod ng paglalagay ng bomba ay isang negosyanteng nagngangalang John. Para manaig ang negosyo ng kanyang ama, walang awa niyang pinaslang ang sariling ama. Ang kanyang mood ay hindi mahuhulaan at tinanong pa niya ang hari kung ano ang nangyari sa bomba. Ang gusto niya ay pamunuan ang bansang ito. Sa sandaling ito, nakatanggap ng tawag ang hari mula sa kalihim. Ang pambobomba ay ikinabigla ng iba pang mga bansa at nais nilang imbestigahan ang lugar ng pagsasanay ng mga sundalo. At ang utak sa likod ng lahat ng ito ay si John. Pagkatapos nito, sinuri ang buong training base nila, bawat sulok. Ngunit wala silang natagpo ang anumang pahiwati. Nakahanap lang sila ng isang maliit na maleta ni Hang-a. Kahit sinabi niyang ilang gamit lang ang nasa loob, kinumpis ka pa rin ito. Naramdaman ng kinatawan ng inspecting team na kahina-hinala si Hang-a dahil ang kasamahan niya sa training ay ang prinsipe. At isa pa, galing siya sa Hilagang Korea. Sinabihan niya itong buksan ang maleta. Alam ni Jae-ha na ang laman ng maleta ay mga personal na gamit ni Hang-a. Nang bubuksan na niya ang maleta, hinila siya ni Jae-ha palabas. Dali-daling hinabol sila ng mga inspektor. Sinimulan ni Jae-ha gamitin ang kanyang pagiging prinsipe para sermonan sila at naantig si Hang-a sa tabi niya. Pagkatapos siyang pagalitan, hinila siya ni Jae-ha paalis. Nang malaman ng hari ang tungkol dito, hindi siya nagalit. Sa halip tumawa siya ng malakas. Sa wakas, nahanap na rin ng kapatid niya ang taong gusto niya. Matapos niyang makuha ang mga dokumento tungkol kay Hang-a, tinawagan niya agad ang kapatid niya at sinabi ito sa kanya. Laking gulat ni Jae-ha. Sa sandaling ito, ibinalita rin ng ama ni Hang-a na nakahanap na siya ng mapapangasawa para sa kanya. Inakala ni Hang-a na pipili siya ng 100 na lalaki para pagpilian niya. Ngunit nagulat siya nang gusto siyang ipakasal sa Royal Court sa Timog. Ang binatilyong ito ay kausap ang isang magandang babae. Habang masaya silang nag-uusap, biglang lumabas sa GE ang balita. Gulat na tumayo si Jae-ha. Pala, ikinasal na siya kay Kim Hang-a mula sa Hilagang Korea. Si Kim Hang-a ay nagmula sa Special Forces at ang kanyang espesyalisasyon ay pagpatay. Ang kanyang target ay mga politiko at miyembro ng royal family. Ang nasa likod ng pagkalat ng mga chismis ay isang negosyanteng nagbebenta ng bala, si John. Gusto niyang magdulot ng hidwaan sa pagitan ng dalawang bansa. Nagpadala pa siya ng singsing para sa hari. Nagulat din si Hang-a nang malaman niya ito. Matapos maglabas ng balita ang media, maraming tao ang nagpahayag ng hindi pagkasatisfy. Palaging gustong isulong ng hari ang kasal sa pagitan ng dalawang bansa para mapanatili ang magandang relasyon. Ngunit sinabi ni Jae-ha na kung hindi masaya ang mga tao, posibleng hilingin nila sa kanyang magbitiw. Sige, magbitiw na lang ako, iyan ang gusto ng mga tao. Hindi inakala ni Jae-ha na magiging ganoon katatag ang kanyang kapatid. Gusto ng hari na kumpirmahin ang bagay na ito sa isang panayam. Ngunit naunahan siya ni Jae-ha. Nag-alala ang hari na baka kung ano-anong sabihin niya. Ngunit ang mga salita niya ay nagpagaan sa kanyang loob. Mahal ko si binibining Kim Hang-a. Siya ang humiling sa hari na payagan siyang pakasalan si Hang-a. Inisip niya lang ang sarili niyang nararamdaman at hindi niya inisip ang mga tao. Kung may gustong magmura, huwag ninyong ituro ang hari. Sasagutin ko ang lahat ng responsibilidad. Pagkatapos, nagbago siya ng isip. Gusto lang niyang aliwin ang mga tao at ayaw niyang makita si Hang-a. Sa kabilang banda, sinabi ni Hang-a na mahilig magyabang si Jae-ha. Ang kanyang bibig ay puno ng matatamis na salita at ayaw na niyang malinlang pa. Nang matanggap ni Jae-ha ang balita na ayaw siyang makita ni Hang-a, nagbago ang kanyang mukha na puno ng kumpiyansa. Hindi niya inakala na darating ang araw na tatanggihan siya ng isang prinsipe. Kahit sinabi ni Hang-a na ayaw niya siyang makita, paulit-ulit niyang pinanood ang video kung saan sinabi ni Jae-ha na gusto niya ito. Dahil sa pagiging bukas niya sa pagsasabi ng mga salitang iyon, hindi siya makapaniwala. Nais ni Hang-a na puntahan siya para turuan siya ng leksyon. Pagkatapos, sinuot niya ang tradisyonal na damit at tumawid sa hangganan sa ilalim ng pagsubaybay ng media. Hindi rin sumuko si Jae-ha at nag-iisip siya ng paraan para paglaruan siya. Hanggang sa magkita silang dalawa, inamin niya ang kanyang nararamdaman sa kanya. Nang umalis siya,
Sinadya niyang iwan ang kanyang telepono para makita niya ang kanyang larawan sa screen. Epektibo ang taktikang ito. Nalaman ni Hang Ah ang kanyang intensyon, ngunit hindi niya alam na isa lamang itong panlilinlang ni Jae-ha. Naramdaman niyang hindi sapat ang isang larawan, kaya nag-organisa siya ng isang romantikong party. Inakala niya na mahihimatay si Hang Ah sa tuwa pagkakita niya nito. Habang masaya siyang nakaluhod na naghihintay sa kanya, sumabog ang mga paputok. Ang dumating ay isang lalaki. Pagkatapos, binasa niya ang sulat na sinulat ni Hang Ah. Wala akong nararamdaman para kay kasamang Lee Jae-ha, kaya tinatanggihan ko ang kasal na ito. Sa oras na natapos siyang magsalita, naging bato si Jae-ha at nanatiling nakatayo. Sa pagkakataong ito, malubhang nasaktan ang kanyang pagkatao. Kaya, nagsimula na naman siyang gumawa ng kalokohan. Gusto niyang maging in love sa kanya si Hang Ah at pagkatapos ay iiwan niya ito ng walang awa na magdudulot sa kanya ng matinding sakit habang buhay. Ngunit ang mahalagang problema sa ngayon ay kung paano niya ito magagawang in love sa kanya. Pagkatapos ay nagplano siya. Habang naglalakad si Hang Ah, sinadya ni Jae-ha na tumugtog ng isang kanta. Naakit siya ng magandang tunog ng musika at lumapit sa kanya. Para sirain ang katahimikan, inanyayahan siya ni Jae-ha na magkasama silang tumugtog ng isang kanta. Ang kahangahangang tunog ng musika ay naglapit sa kanilang mga puso. Nang maramdaman niyang tama ang pagkakataon, dahan-dahan siyang lumapit sa kanya. Nang kaunti na lang ang distansya nila, biglang tumayo si Jae-ha at nagdahilan na gabi na kaya kailangan na siyang umuwi. Sa katunayan, gustong-gusto ng mga babae ang romantikong mga bagay. Mula noon, ang tugtog na magkasama nilang tinugtog ay madalas na tumutunog sa isip ni Hang Ah. Nagsimula na rin siyang magkaroon ng nararamdaman para kay Jae-ha. Nang makita ni Jae-ha na matagumpay ang kanyang plano, binigyan pa niya ito ng isang ace. Sa loob nito ay mga larawan nila habang magkasama silang nagsasanay. Lubos na in love si Hang Ah sa mga ito. Sobra siyang naantig kaya hindi niya ito maiwan. Nang makita niya si Jae-ha na naglalakad-lakad sa labas ng kanyang silid, agad siyang tumakbo palabas at niyakap siya. Inakala ni Hang Ah na nakita na niya ang pag-ibig ng kanyang buhay. Ngunit nagsimulang mag-alinlangan si Jae-ha. Para sa isang dalagang tulad ni Hang Ah na hindi pa nagmamahal, napakasama naman kung iiwanan niya ito. Matapos niyang mag-isip ng mabuti, nagpasya siyang sabihin kay Hang Ah na bukas ay i-anunsyo niya sa mga reporter ang pagpapawalang bisa ng kanilang kasal. Sa sandaling natapos siyang magsalita, hindi sumang-ayon si Hang Ah. Naniniwala siyang may nararamdaman sila sa isa't isa. Hanggat magkasama sila, hindi siya matatakot sa anumang hirap. Sa pagkakaroon ng isang mabuting asawa tulad ni Hang Ah, si Jae-ha ay talagang pasaway. Hindi ko na rin ito matiis. Sinabi ni Jae-ha na lahat ay isang kasinungalingan. Paano naman magkakagusto ang isang prinsipe na tulad niya sa isang babae mula sa hilaga na tulad mo? Gusto lang kitang paglaruan. At sinisipa niya ito kung bakit niya itinuring na totoo ang isang kasinungalingan. Kahit gaano ka man ka-inosente, may limitasyon din sa puntong ito. Labis na nasaktan si Hang Ah. Malinaw na may nararamdaman si Jae-ha para sa kanya, kaya bakit niya ito ginawa? Ang hindi niya inaasahan ay ang pagiging matigas ni Hang Ah pagdating sa pag-ibig. Sinabi niya sa lahat ng mga reporter, mahal ko si Prinsipe Lee Jae-ha. Tatanggapin ko ang kasal. Natigilan si Jae-ha nang marinig ito. Pagkatapos, tinanong siya ng mga reporter kung ano ang kanyang saloobin tungkol dito. Ang hindi inaasahan ay bumigkas siya ng isang napakakakaibang tula. To use by White Dio, Zon Mat si Das Kong Fis Dio. Who is he as at Lin Mai A, Astens Esteng Ilay Gyant si Agijeo. Ang grupo ng mga dayuhang reporter ay naguluhan nang marinig ito. Naririnig ni Hang Ah ang sinabi niya, ngunit hindi niya ito maintindihan. Maging ang kapatid niyang si Jae-shin ay hindi rin ito maintindihan. Sinabihan niya pa ang kapatid na alamin ang sitwasyon ni Hang Ah. Ngunit ang hindi niya inaasahan, gusto pala ng kanyang kapatid si Hang Ah. Sinadya pa niyang itago si Hang Ah sa kanyang kwarto para marinig niya ang totoong nararamdaman ni Jae-ha. Pagkatapos, nag-usap silang dalawa, biglang nagbago ang saloobin ni Hang Ah at sinabi niyang sundin na lang ang script at kanselahin ang kasal. Nang makita niya kung gaano siya kasaya, medyo nang hinayang si Jae-ha. Kaya, iminungkahi niya na mag-dinner muna sila bilang paalam. Sa huli, nalasing silang dalawa dahil sa epekto ng alak, uminit ang kanilang damdamin. Lumapit si Jae-ha at hinalikan siya. Ang hindi niya inaasahan, nakita pala ito ng hari at ng kanyang ama. Natigilan silang dalawa at tumayo na parang dalawang bata na may nagawang masama. Pagkatapos, tinawag si Hang Ah ng hari para kausapin. Wala siyang balak na sisihin siya. Sa halip, nagpasalamat siya sa kanya dahil alam niyang mahirap pakisamahan ang kanyang kapatid. Sinusuportahan din niya ang kanilang relasyon. Ngunit, hindi ganito ang sitwasyon sa panig ni Jae-ha. Nang harapin ang mga tanong ng kanyang magiging biyenan, sinabi ni Jae-ha na lasing siya kaya nangyari iyon. Lalo siyang nagalit nang marinig ito. Dahil balasing ang prinsipe, pwede na siyang basta na lang yumakap at humalik sa anak ko. Sa sitwasyong ito, imbes na aminin ang kanyang pagkakamali, sinabi niya na pareho silang pumayag. Sa sobrang galit ng ama ni Hang Ah, gusto na niya itong suntukin. Sabi niya na dahil lasing ang prinsipe, nagising ang kanyang pagiging hayop. Sa pagkakataong ito, natakot si Jae-ha at dali-dali siyang sumagot na pumapayag na siyang magpakasal. Pagkatapos, ipinahayag sa buong bansa ang tungkol sa kasal. Pumasok din si Hang Ah sa palasyo. Nakatulong ito sa turismo ng dalawang bansa. Siya rin ang unang tao na may dalawang nasyonalidad mula sa Timog at Hilaga. Lumuhod ang kanyang ama sa harap ni Jae-ha at sinabi sa kanya na alagaan ang kanyang anak. Kawawa ang anak ko, walang ina mula pa noong bata siya. Napakabait niya at sumusunod. Basta turuan mo siya, susunod siya ng walang reklamo.
trabaho. Tinitingnan ni Hang-ah ang kanyang ama hanggang sa umalis siya. Bago umalis, sinabihan siya nito na sumunod ng walang pag-aalinlangan. Tinutularan niya ang utos sa kabilang panig at natutunan niya ang lahat ng mga patakaran dito. Sa kabilang banda, nakatanggap ang Chief Secretary ng isang photo album ng The Beatles na nagkakahalaga ng daan-daang bilyon. Agad siyang tumawag sa kabilang panig. Gusto ng taong ito na bumili ng isa zero attempt. Ang layunin niya ay makuha ang lokasyon ng resort ng hari. Napilitan ng Chief Secretary na sabihin sa kanya na kung gusto niyang magbakasyon, maaari siyang pumunta sa isla ng Anmyondo. Napakaganda ng tanawin doon. Naintindihan din ng kabilang panig ang kanyang ibig sabihin. Sa sandaling ito, nagbabakasyon ang hari at ang kanyang asawa sa isla ng Anmyondo na walang kaalam-alam na may paparating na panganib. Habang naglalakad-lakad sila sa dalampasigan, lihim na binuksan ng ilang mamamatay tao ang pangunahing pinto. Binarahan niya ang chimney at naglagay ng isang espesyal na uri ng uling sa fireplace. Sa sandaling iyon, dumating ang isang kotse. Si Jeshin pala ang kanyang kapatid na babae na bumili ng mga gamit. Gusto niyang maghapunan kasama ang kanyang kapatid at bayaw. Nang pumasok siya sa bahay, hindi niya napansin ang sinuman. Nang paalis na sana siya, bigla siyang nakakita ng isang hindi kilalang babae. Labis siyang natakot at tumakbo, ngunit napalibutan siya ng ilang mamamatay tao. Pagkatapos, dinala nila siya sa isang bangin. Gusto ng pinuno na sunugin siya at ang kotse para magmukhang aksidente. Para mabawasan ang kanyang sakit, binigyan siya ng espesyal na gamot. Ngunit ang matigas ang ulo na si Jeshin ay sinabihan sila, paano kung tumalon ako? Sinabi niya iyon at tumalon sa bangin. Sa sandaling ito, nag-i-enjoy pa rin ang hari at ang kanyang asawa sa kanilang bakasyon, walang kamalay-malay sa papalapit na kamatayan. Pagkaraan ng ilang sandali, nalason silang dalawa at nawalan ng malay. Hanggang sa huling sandali ng kanilang buhay, hindi pa rin nila alam kung ano talaga ang nangyari. Sa gabi, ang leader ng patrol team na si Sikyong, na responsable sa lugar, ay biglang nakakita ng isang taong nakahiga sa hindi kalayuan. Dali-dali siyang bumaba sa sasakyan para suriin ito. Ang hindi niya inaasahan, ang taong iyon ay si Prinsesa Jeshin. Narinig din ni Jaeha ang balita na pumanaw na ang kanyang kapatid. Hindi niya ito matanggap, ngunit para sa pagpapatuloy ng royal family, napilitan siyang tanggapin ang kapangyarihan ng hari. Doon sa kanyang bagong posisyon, sineryoso niya ang lahat ng gawain. Nakita ito ng Chief Secretary at gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay sinabi sa kanya ng Minister of Justice na nakita sa bahay ng hari bago siya mamatay na may nakabaras at simenya at may malaking dami ng uling sa fireplace. Ang resulta ng pagsusuri ay siya inamatay sa carbon monoxide poisoning. Naalala niya kaagad na siya ang nagbunyag ng lokasyon ng hari. Ibig sabihin, siya ang hindi direktang naging sanhi ng kamatayan ng hari. Pagkatapos ay humingi siya ng resignation dahil hindi niya naprotektahan ng maayos ang hari, ngunit tinanggihan ito ni Jaeha. Nagtrabaho siya para sa pamilya ng hari sa loob ng ilang dekada at siya ang saksi sa paglaki ni Jaeha. Hindi siya nagdududa sa kanya at sinabihan niya pa na ipagpatuloy ang pagsuporta sa kanya. Ngunit sa ngayon, hindi niya magagawa ang gusto niya dahil hawak siya ni John sa kanyang palad. Si Jeshin, pagkatapos dalhin sa ospital, ay ligtas na. Ngunit dahil sa pagtalon mula sa talampas, naparalisa ang kanyang ibabang bahagi ng katawan. Hindi ito matanggap ng isang taong mayabang na tulad niya. Kahit nahulog siya sa kama, hindi niya pinahintulutan ang sinuman na pumasok. Kung hindi, magpapakamatay siya. Si Shikyung na nasa labas ng pinto ay hindi rin alam kung ano ang gagawin. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Hang-ah. Pagkatapos marinig ang lahat, pumasok siya sa silid. Hindi pinansin ang pagpigil ng lahat. Pagpasok pa lang niya sa silid, may napansin na siyang kakaiba. Agad siyang tumalikod at kinandado ang pinto. Pagkatapos ay itinapon niya ang kumot na may mabahong amoy, binuksan agad ang gripo, at hinila si Jeshin na nagpupumiglas papasok sa banyo. Nababaliw ka na ba? Hindi ba't umiihi ka? Hindi mo ba gustong maglinis? Kaya naman, sumunod na lang si Jeshin. Ngunit may mga bahagi ng kanyang katawan na sensitibo pa rin. Diretsong hinampas ni Hang-ah ang kanyang katawan at tinanong kung bakit hindi pa siya bumabalik sa sarili. Nag-aalala ang lahat para sa kanya. Araw-araw umiiyak ang kanyang ina. Bilang isang anak, bilang isang prinsesa, paano siya naging ganoon ka-impulsive? Wala namang sinuman sa mundo ang hindi pa nakatae sa kanyang sarili. Ganoon din ang hari at si Jang Dong-hwan. Minsan na rin akong nakatae sa sarili ko, hindi iyon big deal. Sa huli, natakot din ang prinsesa. Huwag mong hampasin ang mga bahagi na hinampas mo na, masakit iyon. Hindi talaga mapagkakaila na si Hang-ah ay isang special agent. Kahit na ganoon katigas ang ulo ng prinsesa, na-handle niya ito. Inayos din niya ang relasyon sa pamilya ng hari. Nakita ni Hang-ah na pagod na si Jaeha sa trabaho at nag-aalala siya na baka magkasakit ito. Para mabawasan ang kanyang stress, naghanda siya ng masarap na pagkain at alak. Subukan mo ito, opa. Natuto pa siyang tawagin ito sa Koreanong paraan na naging dahilan ng kanyang biglaang pagkapahiya. Nagsayaw pa siya sa isang sikat na kanta para kay Jaeha. Panoorin ninyo ang kanyang sayaw na nagpatawa kay Jaeha kahit na hindi ito kasing galing ng orihinal. Ngunit sa usapang komedya, siya ay walang kapantay. Sapat na ang pagpapainit sa kapaligiran. Pagkatapos, nagpatuloy ang dalawa sa isang hindi maipaliwanag na bagay. Nakita ng lalaking ito na may kapansanan ang prinsesa at naisip niyang bigyan siya ng isang loro para pasayahin siya. Ngunit ang loro ay nagsabi, kapansanan, kapansanan, may kapansanan ka. Hindi nagalit ang prinsesa nang marinig niya ito. Sa halip, natuwa pa siya. Para sa kanya, mas mahusay pa ang loro kaysa kay Shikyung. Hindi bababa sa totoo ito. Si Shikyung ay karaniwang hangal at hindi niya talaga alam kung paano ipahayag ang kanyang
kanyang damdamin. Samantala, nakipagkita kay Jaeha ang mga ngalakal na si John, ngunit kinutya siya nito. Dahil dito, lalo siyang nagalit dahil gusto niyang maging hari. Ang lakas ng loob niyang hindi siya igalang. Para makuha ang atensyon ni Jaeha, nag-donate siya ng 50 bilyong won sa royal family para ipaayos ang puntod ng dating hari. Sa hindi inaasahan, walang pag-aalinlangan na sumang-ayon si Jaeha, ngunit nahulog siya sa patibong ni John. Habang nagre-renovate ang mga trabahador, may nakita silang itim na maleta sa lupa. Nagmamadaling hinanap ni Shikyung si Hang-a. Sa maleta ay may uling at isang espesyal na cellphone. Dumating din si Jaeha. Sinabi ni Hang-a na sa labas pa lang, mukhang galing talaga sa North Korea ang mga gamit. Dahil dito, nagsimulang magduda si Jaeha sa kanya. Mabilis na nagbalita ang media na ang cellphone ay talagang bagong gawa ng North Korea. Nakita ng prinsesa ang balita at hinanap si Hang-a. Sinabi niya na pumunta si Hang-a doon para patayin ang mga miyembro ng royal family. Kalmadong sumagot si Hang-a, kung talagang ginawa ito ng North Korea, iyak na ako'y mapaparusahan. Ngunit kung ito ay isang panloloko, hindi ba't nagpapatayan ang dalawang bansa para sa walang sala? Ang taong nasa likod nito na nakikinabang ay si John. Sa sandaling iyon, nagsimulang magkaaway ang dalawang bansa. Gusto ng Kongreso na imbestigahan si Hang-a ng mag-isa, ngunit tumanggi si Jaeha. Pinaalalahanan siya ng Chief Secretary na huwag magmahal ng walang pag-ingat. Kahit paano, si Hang-a ay taga North Korea at posibleng kasabwat siya ng taong pumatay sa dating hari. Para patunayan ang kanyang pagiging inosente, pumayag si Hang-a na sumailalim sa interogasyon. Sa panahon ng interogasyon, napakalinaw ng kanyang mga sagot na nawala ang lahat ng pagdududa ng bawat isa. Kasabay nito, nakipag-ugnayan ang ama ni Hang-a kay Jaeha. Sinabi niya na ang taong nasa likod ng insidente ay isang organisasyon na tinatawag na club. Sinabi rin niya na maaari niyang panoorin ang video na iniwan ng dating hari. Nakita ni Jaeha ang computer na naglalaman ng video ng kanyang kapatid. Ngunit sa ilang pagsubok, hindi niya pa rin makuha ang password. Lumala ang salungatan sa pagitan ng dalawang bansa. Sa huli, nagpadala ang North Korea ng pinakamataas na komisyoner para linawin ang sitwasyon. Sinabi niya na hindi sila nagpadala ng ganoong klaseng bagong cellphone sa South Korea. Ang pumaslang ay tiyak na hindi sila. Sa kanyang matatag na paninindigan, napilitan silang maniwala sa kanya. Pagkatapos, dinala ng Chief Secretary ang kanyang anak na si Shikyung para hanapin si Jaeha. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo. Hindi na matiis ni Shikyung at sinabi niya agad na hindi nagpadala ang North Korea ng ganoong klaseng cellphone. Nang marinig ito ng Chief Secretary, dali-dali siyang pinalabas. Kahit na naalis na ang hinala kay Hang-a, kailangan pa rin niyang sumailalim sa isang pampublikong interogasyon. Dahil sa insidenteng ito, nag-away ang dalawa. Bilang isang reyna, sa huli ay kailangan niyang harapin ang matatalas na tanong ng mga mamamahayag. Nang marinig ito ni Jaeha, galit na galit siya. Agad niyang tinawag ang Prime Minister. Sinabi niya sa kanyang ipahayag na hindi gawa ng North Korea ang pagpatay. Ngunit nag-alinlangan ang Prime Minister. Napilitan si Jaeha na gamitin ang banta ng pagpapawalang bisa sa dokumento ng pagtaas ng sweldo. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Hang-a sa interogasyon, naisa na niyang makita si Jaeha. Ngunit sinabi ng Chief Secretary sa kanya na mayroon itong kailangang asikasuhin. Hindi niya alam na gusto rin siyang makita ni Jaeha. Nagsinungaling muli ang Chief Secretary. Sinabi niya na pagod si Hang-a sa buong araw at gusto nitong magpahinga. Naniwala si Jaeha sa kanya. Walang nakakaalam kung ano ang plano ng Chief Secretary. Nang makita ng ama ni Hang-a ang balita, labis siyang nagalit. Inisip niya na hindi man lang pinapahalagahan ni Jaeha ang kanyang anak. Hindi niya man lang pinanood ang interogasyon nito. Anong klase ng lalaki ang hahayaang magdusa ang kanyang asawa? Ang anak ko lang ang kusang loob na nagpapahamak sa sarili niya. Ayaw ni Hang-a na sisihin ng kanyang ama si Jaeha, kaya nakipagtalo siya dito. Ngunit dahil sa pangyayaring ito, natauhan siya. Unti-unting lumamig ang kanilang relasyon. Inisip din niya na hindi pinanood ni Jaeha ang video ng interogasyon niya. Gustong magpaliwanag ni Jaeha, ngunit hindi siya binigyan ni Hang-a ng pagkakataon. Sinabi pa niya na sa loob ng 35 taon, ganoon pa rin siya kawalang silbi kahit na isa na siyang hari ngayon. Dapat malaman ito ng buong bansa. Sa huli, tinanong niya si Jaeha, minahal mo ba talaga ako? Dahil ba madali akong maloko at apihin o dahil taga North Korea ako? Dahil naniwala ako sa iyo, hinayaan kitang makita ang aking kahinaan. Hindi ko inaasahan na gagamitin mo iyon laban sa akin. Isang bata mula sa North Korea ang naglakas loob na maglaro sa hari ng South Korea. Umuwi ka na, agad-agad, dahil sa pag-aaway na ito, nauwi sa wala ang relasyon ng dalawa. Nang makita ni Jae-shin na umalis si Hang-a, nalungkot din siya. Ngunit ang mas nakasakit kay Hang-a ay hindi siya pinayagang magdala ng anumang bagay na pag-aari ng royal family para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Nang umuwi si Jaeha, pinagalitan siya ng kanyang ina. Hindi dapat ganyan ang pagmamahal, parang bata. Ang pag-aaway at pagpapalitan ng masasakit na salita dahil sa kahinaan ng isa't isa ay hindi lang hindi makakatulong sa isa't isa. Ngunit pinapalala pa ang mga problema. Dahil lang sa sinabi niyang wala kang silbi, pinalayas mo na siya. Sa pampublikong interogasyon, napakaraming magagandang sinabi niya tungkol sa iyo. Paano niya masasabi ang ganoong bagay ng walang dahilan? Matapos pagalitan ng kanyang ina, pinanood ni Jaeha ang video ng interogasyon. Tama ang sinabi ng kanyang ina. Patuloy silang naghahanap ng mga mali sa isa't isa. Ngunit sa kabila nito, mahal na mahal pa rin siya ni Hang-a. Basta nasa tabi niya si Jaeha, masaya na siya. Napagtanto ni Jaeha na nabigo niya si Hang-a. Samantala, umalis na si Hang-a sa lugar na nagdulot sa kanya ng sakit. Pilit niyang inabot ang bote ng gamot habang pinipigilan ang sakit. Sa sobrang sakit, pilit siyang tumawag sa kanyang ama.
Dali-dali niyang dinala si Hang A sa ospital. Ang hindi niya inaasahan ay nakunan ang kanyang anak. Mahigit 1 buwan pa lang ang sanggol. Kalaunan, nalaman din ni Jae-ha ang balita sa pamamagitan ng media. Labis siyang nagulat. Pinagalitan din siya bilang isang walang pusong hari. Sinabi sa kanya ng Chief Secretary na hinarangan niya ang lahat ng balita. Sa lalong madaling panahon, magbabalik ito sa normal. Para sa dignidad ng royal family, kailangan niyang bitawan ang relasyong ito. Bilang isang hari, kailangan siyang maging mas malakas. Ngunit sinagot ni Jae-ha na isinasakripisyo ang babaeng mahal mo at ang pagkamatay sa takot sa buhay ay ba ang ibig sabihin ng pagiging malakas. Nag-aalala ang Chief Secretary na baka kumilos si Jae-ha ayon sa kanyang emosyon, kaya pinalakas niya ang seguridad. Nang makita ni Nam-il ang masamang balita tungkol sa kanyang anak, lalo siyang nagalit. Ayaw na rin ni Jae-ha na manatili lang. Hinanap niya ang kanyang ina para humingi ng tulong at sinabi niya rito na pigilan ang Chief Secretary. Samantala, humarap siya sa buong bansa at humingi ng tawad. Nang malaman ng Chief Secretary ang nangyayari, umalis na si Jae-ha kasama ang kanyang mga gwardiya patungo sa North Korea. Nang makarating siya sa hangganan ng dalawang bansa, nakatutok na ang mga baril mula sa kabilang panig. Ngunit walang pag-aalinlangan na nagpatuloy si Jae-ha. Hindi naglakas loob ang mga sundalo ng North Korea na magpaputok dahil sa takot na magsisimula ito ng digmaan sa pagitan ng dalawang bansa. Dumiretso si Jae-ha kay Hang A at binigyan siya ng isang high-end na set ng pampaganda. Ngunit hindi man lang natinag si Hang A. Sa halip, kinutya niya ito dahil sa pagdadala niya ng napakamahal na regalo para sa isang ordinaryong babae na tulad niya. Malamang, natutuwa ka ngayon at nagkunwari pa siyang parang isang hari. Sa puntong ito, hindi makapagsalita si Jae-ha. Patuloy na nalulungkot si Hang A sa pagkawala ng kanyang anak. Hindi niya babaguhin ang kanyang saloobin. Sinabi niya kay Jae-ha na umalis na ito kaagad. Napilitan si Jae-ha na gumamit ng ibang paraan. Sinabi niya sa komisyoner ng North Korea na gusto niyang bisitahin ang lugar na itinayo ng magkasamang dalawang bansa. Dahil sa desisyong ito, muntik na siyang mapatay. Dahil si John ay itinuturing siyang tinik sa lalamunan, patuloy niyang kinukumbinsi ang mga opisyal ng North Korea. Ang taong may pinakamatinding reaksyon ay ang Chief Director, kaya't pinasubaybayan siya ng ama ni Hang A. Siyempre, narinig nila na balak niyang patayin si Jae-ha. Pumasok si Nam-il sa isang silid para sagutin ang tawag, ngunit narinig din siya ni Hang A na nasa labas. Kaya naman, mabilis siyang nagsuot ng uniforme at agad na kumilos. Bilang hari, inilagay si Jae-ha sa isang merry-go-round ng North Korea. Hindi niya alam na isa itong balak na pagpatay. Biglang namatay ang ilaw. Sa likod niya, may lalaking nakatutok ng baril sa kanyang ulo. Nataranta ang gwardiya nang makita na hawak ang hari. Pagkatapos, inalis ng lalaki ang kanyang jacket at sa ilalim ay may time bomb. Pagkatapos ay binaril niya ang kanyang kasamahan at isang malakas na pagsabog ang narinig. Sinabi niya sa lahat na kung titigil siyang huminga, otomatikong sasabog ang bomba. Pagkatapos ay kinuha niya ang remote at sinabihan ang lahat na ibaba ang kanilang mga armas. Kaya pala, si John ang nasa likod ng lahat ng ito. Gusto niyang patayin si Jae-ha, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ni Jae-ha ang hindi karaniwan at kukunin ang kanyang atensyon. Sa sandaling iyon, dumating si Hang A kasama ang kanyang mga kasamahan. Pumasok si Kang Suk sa control room para pigilan ang kalaban. Bumalik ang ilaw. Sa gitna ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig, binaril ng sniper sa malayo ang kamay ng lalaki na naging dahilan upang bumagsak ang remote. Nang makita na malapit ng barilin si Jae-ha, bumaba kaagad si Kim Hang A mula sa merry-go-round, pagkatapos ay ginamit ang usok para sorpresahin ang kalaban. Bawat atake ay napakatindi. Mabilis niyang natalo ang ilang lalaki sa harap ni Lee Jae-ha. Sinubukan ng lalaki na kunin ang remote control, ngunit tinapakan ito ni Kim Hang A. Pagkatapos ay sinipa ito palayo, at madiing tinapakan ang braso ng lalaki. Inilagay ang dulo ng baril sa bibig nito. Si Lee Jae-ha ay nakatayo lang sa tabi at natulala, hindi inaasahang napakagaling pala ng kanyang asawa. Matapos malutas ang panganib, walang sinabi si Kim Hang A at umalis agad. Nang paalis na siya sakay ng sasakyan, inabol siya ni Lee Jae-ha. Sinabi niya na siya ay isang taong nagtatanim ng matagal na galit at kailangan siyang gumanti at iyon ay ang halikan siya tuwing umaga at sumunod sa kanya araw-araw. Ano man ang gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Simula ngayon, hindi na kita hahayaang umiyak. Ang kanyang pagtatapat ay nakapagpalambot sa puso ni Kim Hang A. Sila ay magkasamang umuwi. Mas lalong nagustuhan ni Bang Yak-seon ang kanyang manugang na si Kim Hang A. Dahil sa kanyang pagiging bayani sa pagliligtas sa hari, nakatanggap siya ng maraming regalo mula sa mga mamamayan. Gusto ni Lee Jae-ha na turuan ng leksyon si John, kaya nagbihis siya ng elegante at pumunta sa isang nightclub para makuha ang atensyon ng kasintahan ni John. Ang eksenang ito ay palihim niyang kinuna ng video. Gusto niyang inisin ang mayabang na si John. Nang makita ni John ang video, agad siyang nagalit. Lumabas na ang babae sa video ay ang kanyang kasintahan. Hindi siya nagsalita at binaril agad ang kanyang kasintahan. Ito rin ang kagustuhan ni Lee Jae-ha. Sa oras na ito, nagpapahayag si Lee Jae-ha na gusto niyang tuparin ang hiling ng kanyang kapatid na lalaki, kaya kailangan niyang makilahok sa International Military Competition kasama si Kim Hang A upang isulong ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa, ang Hilaga at Timog. Kung sila ay matatalo, ay kanyang wawakasan ang kasunduan sa kasal sa North Korea. Kaya ito ang kanilang huling laban. Ngunit ang pinakamahirap ay kumbinsihin ang prinsesa na pumalit sa posisyon ni Lee Jae-ha sa loob ng isang buwan. Dahil hirap si Lee Jae-shin sa paggalaw, tinanggihan niya ang alo. Sinabi ni Kim Hang A sa kanya na ang taong nasa likod ng pagmamanipula sa kompetisyong militar na ito ay ang big boss ng mga bala na si John. Kinasusuklaman niya ang kasal ng dalawang bansa, lalo na kung walang regent ang royal family. Tiyak na gagamitin niya ang pagkakataong ito para maghasik ng kaguluhan. Ngayon, mayroon
lamang isang ebidensya na makakatalo sa kanya, at iyon ay ang trauma na idinulot niya noon sa prinsesa. Iyon ang kanilang tanging sandata, kaya napilitang pumayag si Lee Jae-shin. Ngunit ang kanyang kondisyon ay kailangang manatili si Yoon Sik-yung para protektahan siya. Tinanong ni Kim Hang-a si Lee Jae-shin kung may iba pa sa royal family na nakakaalam ng lugar kung saan pinaslang ang yumaong hari. Sa huli, nakahanap siya ng isang suspect, at ito ay ang chief secretary. Ngunit hindi siya ibinunyag ni Lee Jae-ha. Hinayaan niya lang si Yoon Sik-yung na palihim na imbestigahan ito dahil pinaghihinalaan niyang may espiya sa loob ng royal family. Sa oras na ito, nag-aanunsyo ang chief secretary na kailangang dumalo ang prinsesa sa isang party na may kaugnayan sa kapayapaan. Nagbalak sanang tumanggi si Lee Jae-shin, ngunit para sa katatagan at kapayapaan ng bansa, napilitan siyang lumaho. Nang makita ng chief secretary ang listahan ng mga kalahok na may pangalan ni John, agad siyang nagulat. Kaya agad niyang sinabi ito kay Lee Jae-ha. Nag-alala siyang mapapahamak ang prinsesa. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Lee Jae-ha, hindi ba at nasa tabi ng prinsesa ang chief secretary? Ang mga salitang ito ay naglagay sa chief secretary sa isang mahirap na sitwasyon. Sa sandaling ito, tumawag si John para bantaan siya. Paano kung malaman ng iyong anak na si Yoon Sik-yung na ikaw ang espiya? Samantala, dumating na sina Lee Jae-ha at Kim Hang-a sa training base. Nang bumunot sila para pumili ng kalaban, hindi inaasahang nabunot ni Lee Jae-ha ang pinakamalakas na koponan ng Amerika. Ang lahat ng ito ay bahagi ng plano ni John na nasa party. Ngunit nagawa pa rin niyang manipulahin ang resulta ng bunutan. Pagkatapos, ang prinsesa ay balisang umakyat sa entablado. Ngunit hindi niya inaasahang makita ang isang nakakatakot na babae. Siya ang taong pumaslang sa yumaong hari. Dahil sa takot, nais umalis ng prinsesa. Ngunit sa huli, nahulog siya mula sa kanyang wheelchair. Lahat ay labis na nagulat. Ang lalaking ito ay patuloy na sinasaktan ng isang babae. Ngunit hindi siya nangahas na lumaban dahil ang babaeng iyon ay ang kanyang instruktor na si Kim Hang-a. Lumabas na kanina, naririnig ni Ri Kang-suk sa banyo ang koponan ng Amerika na iniinsulto ang kanyang bansa. Hindi niya inalam ang dahilan at sumugod na siya. Sinaktan niya ang kalaban. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon, nagkasakitan na sila. Napakaseryoso ng mga kahihinatnan. Nakarating pa ito sa kaalaman ng mga organizer. Balak ng mga organizer na i-disqualify ang dalawang bansa sa kompetisyon. Mabuti na lang at buong pusong namagitan ang dalawang leader. Sa huli, nagpasya silang bawasan muna ng 0 puntos at kasabay nito, kailangan nilang humingi ng tawad sa koponan ng Amerika. Bilang team captain, balak sanang humingi ng tawad ni Lee Jae-ha para kay Ri Kang-suk. Ngunit hindi inaasahang biglang lumapit si Ri Kang-suk. Yumukod at taos pusong humingi ng tawad sa kalaban. Sa huli, nagkasundo rin ang dalawang panig. Sa kabilang banda, ang babaeng nagpakita sa party ay naaresto na. Sa pagtatanong sa kanya, mayabang niyang sinabi ang motibo niya sa pagpaslang. Ngunit sa kasamaang palad, walang ebidensya. Wala na ring magawa si Yoon Sik-yung. Ang tanging makapagbibigay ng ebidensya ay ang prinsesa. Ngunit sa ngayon, hindi pa siya nakakawala sa kanyang takot. Sinabi ng chief secretary sa kanyang anak na pakawalan ang miyembro ng organisasyon ng Club D dahil ang ganitong uri ng hindi makatarungang pag-aresto ay hindi angkop. Ngunit sinabi ni Yoon Sik-yung na ayon sa batas, ang pagkulong ng 16 na oras ay walang problema. Hindi nasiyahan ang chief secretary at agad niyang ginamit ang kanyang posisyon upang tanggalin ang titulo ng kanyang anak. Ngunit hindi inaasahang kinuha ni Yoon Sik-yung ang patunay na mayroon siyang karapatang mamahala sa royal family na mismong ang hari ang nagbigay sa kanya ng otoridad. Matapos sabihin iyon, tumalikod siya at umalis. Pagkatapos, agad na inakusahan ng Club D ang royal family sa harap ng media. Nakaharap sa pressure ng publiko, inutusan ng chief secretary ang kanyang anak na bilisang pakawalan ang tao at kasabay nito, kailangan din niyang humingi ng tawad sa kalaban. Naalala ni Yoon Sik-yung ang karangalan ng royal family kaya napilitan siyang sumang-ayon. Inakala niya na sapat na ang paghingi ng tawad, ngunit hindi inaasahang ito pala ay bitag ni John. Gusto niyang galitin ni Bonbon si Yoon Sik-yung para mapilitan siyang gumawa ng aksyon. Sa ganitong paraan, makakagawa sila ng bagong chismis. Ngunit nagtimpi pa rin si Yoon Sik-yung. Sa halip, ginuluhan niya pa si Bonbon na ikinamangha ni John. Nakita niya ang katalinuhan at katapatan nito at gusto niya itong makuha sa kanyang panig. Ngunit hindi na tinag si Yoon Sik-yung. Mas lalo itong nagpa-interes kay John sa kanya. Hinahangaan niya si Lee Jae-ha dahil mayroon siyang ganoong katapat na nasasakupan. Sa oras na ito, si Lee Jae-ha at ang mga miyembro ay papunta sa isang walang tao na isla. Mayroon lamang isang paraan para makatakas sa isla at iyon ay sa pamamagitan ng bangka na ito. Ngunit kailangan gamitin ang dalawang susi para mapatakbo ito kung saan ang bawat panig ay magkakaroon ng isang susi. Ang koponan na makakatakas dito bago mag-alas negatibo 8 ng gabi ay ang mananalo. Pagkatapos, nagsimula agad ang dalawang koponan na kumilos. Habang nag-uusap ang lahat kung sino ang hahawak ng susi, lihim na pinalibutan sila ng koponan ng Amerika. Isang laban ang malapit ng sumiklab. Ang lalaking ito ay nagtatago sa isang sulok. Nang makita niyang malapit na siyang matagpuan, mabilis niyang nilunok ang susi. Dahil ang susi na ito ay napakahalaga. Nang makita ang kanyang kasamaan, wala na ring nagawa ang koponan ng Amerika. At siya naman ay tuwang-tuwa. Ano ang gagawin ninyo ngayon? Ngunit alam niyo ba, ako ay constipated. Kahit umupo ako buong araw, wala pa ring lalabas. Sa sandaling ito, may nagmungkahi na ipadala siya sa langit. Ngunit naisip ng team captain na kahit mamatay siya, hindi nila makukuha ang susi. Kaya nagpa siya silang magsagawa ng operasyon. Nang marinig ito, natakot si Kunyang Bae. Minura niya ang kalaban at tinawag silang masama. Ngunit hindi niya inaasahang dinikitan lang nila ang kanyang chat ng laxative patch. Sa sandaling ito, ang isang miyembro ng koponan ni Lee Jae-ha, nakakalabas lang para mag-scout ng terrain ay biglang nawala.
Ang mas mapanghamon na kapitan ng koponan ng Amerika ay tumawag at sinabi sa kanilang sumuko. Siyempre, hindi pumayag si Lee Jae-ha. Sa sandaling nakuha ng koponan ng Amerika ang susi at naghanda na silang umalis, natuklasan nilang wala ang bangka. Lumalabas na itinago ni Lee Jae-ha ang bangka at tinanggal ang lahat ng piyesa nito. Natigilan ng koponan ng Amerika sa nakita nila. Pagkatapos, agad nilang inatake ang command camp ni Lee Jae-ha. Ngunit nahulog sila sa bitag ng kalaban. Si Ri Kang-suk, para maakit ang atensyon ng kalaban, ay tumakbo palayo dala ang mga piyesa ng bangka. Sa oras na ito, sina Lee Jae-ha at Yeong Dong-ha ay maaga nang dumating sa base ng kalaban. Nagbato si Yeong Dong-ha ng lighter para maakit ang kalaban sa labas, habang palihim namang pumasok sa silid si Lee Jae-ha. Gusto niyang gamitin ang combustion engine ng bangka para gumawa ng bomba. Nang habulin ng kalaban si Ri Kang-suk, nahulog din sila sa bitag na nakakalat na nagresulta sa pagkamatay ng isa. Si Kim Hang-an naman ay dinala ang kanyang miyembro sa kampo ng kalaban. Sumigaw si Kwon Young-bae, agad na naghagis ng smoke bomb si Yeong Dong-ha sa loob. Nag-abang ng tamang tiempo si Kwon Young-bae at itinulak niya ang kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, tinamaan siya ng bala. Pumasok si Yeong Dong-ha para tapusin ang kalaban. Umalingaw ang tunog ng putok ng baril. Nagsimula na ring mag-atakehan ang dalawang panig sa labas. Hindi nagtagal, isang tao mula sa panig ni Kim Hang-a ang natanggal. Ngunit sa panig naman ng kalaban, dalawa ang namatay. Isa lang ang nakatakas pabalik sa base. Sabi ng kapitan na kailangan lang nilang magtiyaga dito at sa takdang oras, tiyak na mananalo sila. Lumalabas na ang koponan ni Lee Jae-ha ay nabawasan na ng 0 puntos bago pa man magsimula ang laban. Para manalo, isinugal ni Ri Kang-suk ang kanyang buhay sa pagmamaneho sa loob ng 3 oras. Kahit pa matalo siya, ay hindi na rin makakabalik ang kalaban para magbigay ng reinforcement. Si Lee Jae-ha ay gumagawa pa rin ng bomba. 20 minuto na lang ang natitira. Hindi pa rin lumalabas ang koponan ng Amerika para makipaglaban. Para makatakas sa sitwasyon na ito, tinawag ni Kim Hang-a ang kapitan ng kalaban sa labas upang magpalipas ng oras para makapasok si Lee Jae-ha at mailagay ang bomba. Tiwala sa kanyang panalo ang kapitan. Ngunit sinabi ni Kim Hang-a sa kanya kung sa gitna ng laban, kapag nawala ng command room at linya ng komunikasyon, ay nangangahulugang talo ang laban. Pagkatapos, agad siyang nag-dial ng numero sa telepono. Ang kawad na konektado sa telepono ay biglang naglabas ng kuryente. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Bumagsak din ang miyembro ng kalabang koponan. Agad na lumapit si Lee Jae-ha upang tingnan. Mabuti na lang at hindi ito nakamamatay, ngunit nasira ng pagsabog ang kanyang communication device. Wala nang masyadong oras. Nagmamadali siyang naglagay ng bomba sa command room. Ang kapitan sa labas ay hindi man lang nag-alala na sasabog ang command room dahil ang kanyang miyembro ay nasa loob din kung siya ay labis na nasaktan, ay mawawalan din ng karapatan sa panalo ang kalaban. Bukod pa rito, mapapahamak din si Lee Jae-ha. Nagpakita siya ng kumpiyansang panalo na ang laban. Si Lee Jae-ha ay nag-aaral pa rin sa command room. Wala nang masyadong oras. Ang dalawang panig ay nawalan ng komunikasyon. Umiyak si Kim Hang-a at nag-alinlangan, hindi alam kung ano ang gagawin. Lumalabas na ang taong mahal niya ay nasa loob din, malapit na ang takdang oras. Nagpa siya pa rin si Kim Hang-a na pindutin ang telepono. Pagkatapos, isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Umiiyak na tumakbo si Kim Hang-a sa loob para hanapin si Lee Jae-ha. Sa sandali ng kanyang pagiging desperado, ay nakarinig siya ng pamilyar na boses. Hindi inaasahang nakahiga si Lee Jae-ha sa lupa. Sa tabi niya ay ang miyembro ng kalabang koponan. Matapos magtalakayan ang mga organizer, sa huli ay nagpasya silang ang panalong koponan ay ang koponan ng South Korea. Sa susunod na kompetisyon, nakuha nila ang pang-4 na pwesto. Sa unang pagkakataon na lumahok, nagkaroon sila ng ganoong kagandang resulta. Lahat ay nagpalakpakan at bumati sa kanila. Ang engagement ni Kim Hang-a at Lee Jae-ha ay nagpatuloy din tulad ng dati. Ang eksenang ito ay nasaksihan din ni John. Habang nagdiriwang ang dalawa ng kanilang engagement ceremony sa harap ng lahat, sinimulan na naman ni John ang kanyang masamang plano. Ngunit ang target niya sa pagkakataong ito ay si Kim Hang-a. Kasabay nito, ipinadala rin niya kay Lee Jae-ha ang recording nila ng Chief Secretary. Nakonsensya ang Chief Secretary at alam niyang nabunyag na ang lahat. Kusa niyang ibinigay ang kanyang resignation letter at pumayag na tanggapin ang parusa. Habang tinitingnan ang Chief Secretary na nagtrabaho para sa royal family ng mahigit 35 taon. Hindi matanggap ni Lee Jae-ha na hindi maintindihan ni Yoon Sik-yung kung bakit biglang nag-resign ang kanyang ama. Ngunit hindi niya sinabi ang totoo kay Yoon Sik-yung. Ito ang nagpaniwala kay Yoon Sik-yung na mayroon silang itinatago sa kanya, kaya nagpasya siyang alamin ang katotohanan. Sa oras na ito, sina Kim Hang-a at ang kanyang biyanan ay nasa ibang bansa para sa charity work. Ang biyaheng ito ay muntik na nilang ikamatay. Pagdating ng gabi, inatake ang hotel na kanilang tinutuluyan. Matapos patumbahin ang lahat ng security guard sa labas ng pinto, pumunta sila at kumatok sa kwarto ng dalawa. Nang makita ni Bang Yang-seon na hindi maganda ang sitwasyon, agad siyang tumawag ng pulis. Ngunit ang linya ng telepono ay putol na. Nang kunin niya ang telepono, nasa likod na niya si Bonbon. Narinig ni Hang-a ang sirena ng babala sa labas at dali-daling lumabas, ngunit kaagad siyang dinakip ng isang mamamatay tao na nag-abang sa labas. Dinala silang dalawa sa isang lugar. Sa kabilang banda, labis na nag-alala si Jae-ha matapos niyang malaman ang balita. Sinubukan niya ang lahat ng paraan, ngunit wala pa rin siyang nakitang lead. Ang layunin ni John ay magbitiw sa pwesto si Jae-ha at ginamit pa niya si In-young mula sa pangalan ng Inson upang takutin si Hang-a at pilitin siyang hikayatin si Jae-ha. Nahaharap si Jae-ha sa panganib na mamamatay ang kanyang pamilya. Matagal na siyang gustong magbitiw sa pwesto. Handa niyang tanggapin ang anumang hiling ng kalaban.
Pagkatapos, tumawag si Hang-a sa kanya gamit ang video call. Nagpanggap siyang umiiyak upang lokohin si John. Sinabi niya sa kanya ang mga salitang sinabi niya sa kanya noon. Naalala kaagad ni Jae-ha ang sinabi ni Hang-a na kailangan niya ng isang lalaki na iginagalang niya, isang tunay na lalaki. Agad niyang naintindihan ang ibig sabihin ni Hang-a. Ipinahiwatig din ni Hang-a ang kanyang kasalukuyang lokasyon, ngunit sa kasamaang palad ay naging alerto si John. Natakot si John na mabunyag ang kanilang base, kaya sinampal niya si Hang-a. Si Hang-a, na isang dating espesyal na puwersa, ay hindi lamang palamuti. Kaya niyang harapin ang mga kalaban na pinatumba niya lahat ang mga bodyguard sa tabi niya at sinaksak ang kanyang leeg gamit ang basag na salamin. Sa puntong iyon, hindi na mahalaga sa kanya ang buhay at kamatayan. Dahil sa takot ni John na gagawa ng eksena si Hang-a, napilitan siyang ilipat si Hang-a para manatili kasama ang First Lady. Ginawa ni Hang-a ang lahat ng ito para makahanap ng paraan para makatakas. Sinadyang ibinagsak ng First Lady ang ilaw sa sahig. Nagpasok kaagad ang mga bodyguard sa labas upang magsuri. Sa puntong ito, si Hang-a, na nagtatago sa isang gilid, ay naghihintay sa tamang sandali. Siya ay lumabas at mabilis na tinapos ang mga ito. Kinuha niya ang baril sa sahig, sinuri ang mga bala sa loob at walang ginawang kalabisan. Ito ang katangian ng isang sundalo. Pagkatapos, tumakbo sila palabas kasama ang First Lady. Pagkalabas nila, tinapos niya kaagad ang isa. Pagkatapos ay tinapos niya ang isa pa. Ngunit sa kasamaang palad ay nabaril pa rin siya ng isang beses. Sa oras na ito, hindi na nakaupo si Jae-ha ng tahimik, kaya lihim siyang nagpadala ng mga espesyal na puwersa upang iligtas sila. Tumakas ang dalawa mula sa mga gwardya at tumakbo sa isang kuweba sa ilalim ng lupa. Ngunit pagkalabas nila sa kuweba, nakakita sila ng isang ilog. Akala ni Hang-a na matatakot ang First Lady, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, tumalon ito kaagad sa ilog at lumangway sa kabilang pampa. Sa puntong ito, nakahinga na ng maluwag si Hang-a. Nakita niyang paparating na ang grupo ng mamamatay tao, kaya dali-dali siyang tumalon sa ilog. Sa puntong ito, dumating na rin ang kanilang mga rescuers. Para sa kaligtasan ng First Lady, hinayaan ni Hang-a na mauna ito at siya ay nanatili upang lituhin ang mga kaaway. Sa huli, nailigtas ang First Lady. Ngunit habang tumatakbo si Hang-a, sa kasamaang palad ay nahulog siya mula sa isang bundok at natabunan ng mga dahon. Pagkatapos, natagpuan ng grupo ng mamamatay tao ang baril ni Hang-a, ngunit hindi nila mahanap si Hang-a. Iniutos ni John na gawin ang lahat ng paraan upang mahuli siya at maibalik. Sa sandaling ito, lumabas si Hang-a na hawak ang kanyang sugatang braso. Siya ay labis na nagugutom at pagod, kaya pumunta siya sa isang pamilya at humingi ng maraming pagkain. Binigay niya ang kanyang relo sa babae, ngunit hindi ito tinanggap ng babae at sinabi lang sa kanya na tumakbo na siya. Sa huli na ang lahat. Nahuli siya at dinala sa isang interrogation room. Dahil hindi siya nakikipagtulungan, ikinulong siya sa piitan. Ito rin ay bahagi ng plano ni John. Sinabi niya sa kalaban na kailangang panatilihin si Hang-a sa loob ng isang buwan. Siya ang kanilang ace card. Sa mahirap na sitwasyong ito, hindi nagreklamo si Hang-a. Nais lamang niyang mabilis na makabawi sa kanyang lakas. Walang sinabi si Hang-a. Pinalakas lang ni Hang-a ang kanyang sarili sa buong araw dahil ang tanging magagawa niya ay maghintay. Sa puntong ito, si Haring Lee Jae-ha, upang makahanap ng paraan para talunin si John, ay pumunta upang makita muli ang Chief Secretary. Nang siya ay namomroblema dahil sa kawalan ng ebidensya, nakita niya ang mesa sa opisina at ang surveillance equipment sa dingding. Kaagad siyang nakaisip ng isang ideya. Kaya, minalas niya ang pagpapatawag ng press conference upang ibunyag ang ebidensya na pinaslang ni John ang dating hari. Sa katunayan, nang umamin si John sa kanyang mga krimen, sinasadyang nasabi niya ang mga keywords upang i-activate ang surveillance device. Kaya, na-record ang eksenang iyon. Opisyal na hiniling ni Jae-ha sa internasyonal na komunidad na mag-issue ng warrant of arrest laban kay John, na kilala sa kanyang maraming panlilinlang. Gayunpaman, natalo siya sa kamay ni Jae-ha. Sa takot na maapektuhan ang interes ng korporasyon, nagpadala ang kanyang mga tauhan ng mga mamamatay tao upang patayin si John at pumili ng ibang tagapagmana. Sa kasamaang palad, narinig ni John na nakatayo sa labas ang lahat. Ang kanyang kapalaran ay kamatayan lamang. Sa sandaling ito, lihim na pumasok si Shikyung sa lungga ni John. Sa kasamaang palad, inatake siya ni Bonbon na naging dahilan upang mahulog ang kanyang baril. Si Bonbon ay napakahusay rin. Nagawa niyang talunin si Shikyung. Hinangaan ni John ang katapatan ni Shikyung. Sinubukan niyang suhulan siya, ngunit gaano man siya pahirapan, hindi pumayag si Shikyung. Samantala naman si Hang-a na abala ang doktor sa paggamot sa kanyang sugat. Para bihagin siya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono. Dali-daling sinabi ni Hang-a kay Jae-ha ang kanyang lokasyon, ngunit pinutol ng kalaban ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng pagbaril. Matapos matanggap ang balita, dinala ni Jae-ha ang kanyang mga tauhan sa lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabili na pala ni John ang police chief. Naghahanda siyang ilipat si Hang-a sa ibang lugar, ngunit narinig ni Hang-a ang kanyang pangalan na tinawag mula sa labas. Dali-dali siyang sumigaw. Tumakbo din si Jae-ha sa direksyon kung saan nanggaling ang ingay. Habang nag-aalala siya, nakita niyang nakatali at dinadala si Hang-a. Nakita ni Hang-a na dumating siya upang iligtas siya at kaagad siyang kumawala sa mga pulis. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang tunog ng putok ng baril. Tumingin si Jae-ha kay Hang-a na nagulat. Nahulog si Hang-a matapos na tamaan ng bala. Agad na tumakbo si Jae-ha doon na parang nawawala sa sarili. Mabuti na lang at buhay pa siya, nasugatan lang sa paa. Sa wakas ay nagkita silang dalawa ulit. Nalaman ni John na nailigtas si Hang-a. Ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian, kundi hilahin si Shikyung
Shikyung sa kanyang panig. Inutusan niya si Bonbon na alagaan siya ng mabuti. Gayunpaman, nangaha si Bonbon na isagawa ang pinakamalupit na parusa sa kanya. Galit na galit si John. Gusto lang niya ng isang tao na magiging tapat sa kanya. Sa harap ng kanyang pang-aakit, nagsimulang mag-alinlangan si Shikyung. Sa huli, pumayag din siya. Kaya, nakipag-ugnayan siya kay Jaeha sa ilalim ng pagbabantay ni John at sinabi sa kanya ang lugar kung saan dadakpin si John. Naniwala din si Jaeha na totoo ito. Ngunit iyon ay isang patibong lamang ni John. Hindi inakala ng hari na ipagkanulo siya ng kanyang pinakamatapat na tauhan at pilitin siyang ibigay ang kanyang trono. Sa pagtingin sa gulat na mukha ni Lee Jaeha, naramdaman ni John ang labis na tuwa. Akala niya ay nakakita na siya ng isang mapagkakatiwalaang tauhan. Ngunit sa sumunod na segundo, tinutukan siya ni Shikyung ng baril. Pagkatapos, dumating din ang rescue team at pinalibutan si John. Hindi inakala ni John na nagpapanggap lang si Shikyung na nagtataksil. Ang huli nitong layunin ay mahuli si John. Sa sandaling ito, hawak ni Hang-ah ang isang sniper rifle at tumatama mula sa malayo. Habang pinipilit ni Shikyung ang kalaban na ibaba ang kanilang mga armas, biglang binaril ni Bonbon ang baril. Ngunit binaril siya ni Hang-ah mula sa malayo. Pagkatapos, sunod-sunod na sumunod ang putok ng baril. Tanging si John na lang ang naiwan doon. Sa huli, lumapit ang mga tauhan at ikinadena siya. Akala nila ay tapos na ang misyong ito, ngunit kumuha si John ng baril mula sa kanyang likuran. Ayaw niyang barilin si Shikyung, ngunit inggit na inggit siya dahil mayroong si Jaeha na isang matapat na tauhan. Natanggap ng prinsesa ang balita na namatay na si Shikyung at umiyak siya ng malakas na sobrang sakit. Mahal nila ang isa't isa, ngunit hindi sila pinagpala ng langit. Nang tinatanong si John ng internasyonal na konseho, hindi siya natakot. Lumabas na matagal nang binayaran ng club ang kanyang piyansa. Nang malaman ito ni Jaeha, mariin siyang tumutol at nakipag-usap sa lahat tungkol sa isang diskarte. Si Hang-ah naman ay kumatawan sa panig ng Hilagang Korea. Idineklara ang kanyang hindi pagsang-ayon sa internasyonal na konseho. Ngunit ginamit ng kalaban ang dahilan na lumala na ang sakit ni John at mabilis na natapos ang negosasyon. Nang lumabas si Hang-ah, nakita niyang nakalaya na si John. Hinamon pa siya ni John. Ang unang ginawa ni John matapos makalaya ay magdulot ng alitan at sisihin ang Hilagang Korea. Nagalit ang North Korean Commissioner nang matanggap ang balitang ito. Simula noon, naglaho ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang Korea. Hindi kinaya ng Prime Minister ng Hilagang Korea ang presyon at nagdesisyon na maghanda para sa gyera. Sa puntong ito, gusto pa rin ni Hang-ah at Jaeha na gumamit ng diplomasya upang mapanatili ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit pinaghiwalay sila ni Dong-ha sa dahilan na mayroong emergency. Nang ipinagbigay alam ni Dong-ha na malapit nang magsimula ang gyera, natigilan si Jaeha. Pilit ding pinauwi ni Hang-ah ang kanyang ama. Ipinaliwanag din ng kanyang ama ang dahilan. Kahit alam niyang nagkamali ang Hilagang Korea, nang nalaman niyang pinutol ng Hilagang Korea ang lahat ng komunikasyon sa labas ng mundo, sinabi niya kay Jaeha na kailangan niyang bumalik upang pigilan ang digmaan na ito. Ito ang hangarin nilang dalawa. Sa ganitong paraan, mananatili silang magkasama. Sa pagkakataong ito, naghiwalay silang dalawa at nang magkita silang muli, sila ay mga kaaway na. Dahil sa nalalapit na digmaan sa pagitan ng Timog at Hilagang Korea, kailangang bumalik si Hang-ah sa Hilagang Korea upang humanap ng paraan upang makipagkasundo. Ngunit gusto ng commissioner na sabihin ni Hang-ah ang sikreto sa depensa ng South Korea. Mariing tumutol si Hang-ah. Gusto niyang resolbahin ang usapin sa pamamagitan ng negosasyon at ayaw niyang magpatayan ang dalawang panig. Dahil hindi nakikipagkasundo ang commissioner, sinabi niya ang oras kung kailan atake ang kalaban. Sa huli, pumayag ang commissioner na makilahok si Hang-ah sa negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ngunit ang paunang kondisyon ay kailangan niyang punitin ang dokumento ng pakikipag-ugnayan sa pagitan niya at ni Jaeha. Para sa kapayapaan ng dalawang bansa, sinira ni Hang-ah ang kanilang dokumento ng pakikipag-ugnayan. Nang magkita silang dalawa ulit, wala na silang nararamdaman para sa isa't isa, kundi ang interes ng magkabilang panig. Naganap ang pulong sa ilalim ng pagbabantay ng Hilagang Korea. Naharap sa sunod-sunod na tanong ni Hang-ah, hindi siya nagsalita. Agad niyang sinabi ang oras ng pag-atake. Nagulat ang commissioner nang marinig ito. Ang oras ng pag-atake ay mas maaga pa sa kanilang inaasahan. Isang linggo na lang ang natitira. Paano sila makakapaghanda? Sinisi ni Hang-ah si Jaeha sa pagsasabi ng oras. Ngunit sinabi ni Jaeha na hindi siya nagsalita para magsimula ng gyera, kundi para pakasalan siya. Kung parehong sumang-ayon ang dalawang panig na magpakasal, ang kasal ay magaganap sa gitna ng pagbati ng lahat. Kapag naipahayag ang balita ng kasal, malalaman din ito ng buong mundo. Kung magkaroon ng alitan sa panahon ng seremonya ng kasal, wala nang sasabihin pa. Hindi na nakinig ang commissioner. Agad niyang ipinahayag kay Hang-ah na tapos na ang negosasyon. Sa hindi inaasahang pagkakataon, pinindot ni Jaeha ang alarm button. Mabilis na pumasok ang mga gwardya mula sa dalawang panig. Hiniling ni Jaeha kay Dongbae, ang kanyang dating kasamahan, na tamaan siya ng tumpak upang hindi siya masaktan. Hindi agad nakapagpaputok si Dongbae. Biglang inagaw ni Hang-ah ang baril niya at tinutukan si Jaeha. Hindi inaasahang hahantong sa ganito ang dalawang taong nagmamahalan. Sinabi ni Hang-ah na matapos niya itong barilin, susunod din siya. Nang malapit na siyang magpaputok, mabilis na sumang-ayon ang commissioner. Dahil sa kanilang pinagdaan ng hirap, mas pinapahalagahan nila ang isa't isa ngayon. Makalipas ang ilang sandali, nagdaos sila ng isang simpleng kasalan. Niyakap ni
Jaeha si Hang-a at pinaikot-ikot siya. Sa kabila ng lahat ng kanilang pinagdaanan, sa wakas ay nagkasama rin sila. Si John naman ay nahuli dahil sa pagkakasangkot niya sa digmaan. Si John, na naging dahilan ng alitan sa pagitan ng dalawang bansa, ay hinatulan ng habang buhay na pagkabilanggo. Pagkatapos ng ilang taon, nagkaroon din ng isang anak na lalaki sina Hang-a at Jaeha. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nang magsalita ang bata, sinabi niya ang ina sa salitang North Korean. Nagulat si Hang-a at dali-daling tinakpan ang bibig ng kanyang anak. Dito nagtatapos ang palabas. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood at pagsuporta.